Huwag ka nang mag-ilusyon, Theodora. Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. Isang hamak na scholar ka lang na binihisa namin para maging kapaki-pakinabang. Ngunit ngayong salyado na ang kasunduan kay Victoria Madrigal, wala ka ng puwang sa buhay ni Javier. Tanggapin mo ang katotohanan kailanman ay hindi ka naging kahanay ng aming dugo. Ang boses na iyon ni Doña Imelda mula sa isang audio recording na iniwan sa kanyang mesa ay tila isang malupit na hagupit ng latigo sa gitna ng naghihingalong katahimikan ng silid. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw. Bawat salita ay may lasong dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng pag-asa ni Theodora. Sa mga sandaling iyon, suot pa rin ni Theodora ang kanyang asul na surgical scrubs. Nanunuot pa sa kanyang ilong ang amoy ng antiseptic at tuyong dugo. Ang amoy ng 12 oras na pakikipagbuno sa kamatayan sa loob ng operating room. Pagod na pagod ang kanyang katawan, nangangatog ang kanyang mga tuhod, at tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagkasaid, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sana sa galak kanina lamang. Tagumpay ang operasyon. Nailigtas niya ang isang batang paslit na walang kakayahang magbayad, isang misyong medikal na inialay niya para sa pasasalamat sa nalalapit sana niyang pag-iisang dibdib kay Javier. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng kanyang sariling mesa sa ospital, tinititigan ang isang marangyang kahon na kulay ginto. Sa loob nito ay hindi isang regalo ng pasasalamat, kundi ang labi ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang daliri, na kanina lamang ay napakalinaw at matatag habang humahawak ng scalpel, ay ngayon ay tila mga tuyong dahon na nanginghinig habang hinahawakan ang punit-punit na tela sa loob ng kahon. Ito ang kanyang wedding dress. Ang telang Pranses na maingat niyong pinili, ang mga perlas na isa-isang tinahi ng mga mananahi, na yon ay tila basahang ginupit-gupit ng isang mabalasik na kamay. At sa ibabaw ng mga luray-luray na tela, naroon ang isang dokumentong tila sumusunog sa kanyang paningin. Isang marriage certificate. Nakaukit doon ang pangalan ni Javier Altamirano at Victoria Madrigal. Ang petsa? Ngayong araw. Ngayong araw, habang siya ay nagpapatulo ng pawis at dugo para iligtas ang buhay ng iba, ang lalaking nangako sa kanya ng kawalang hanggan ay nangangako na sa harap ng dambana sa ibang babae. Dahan-dahang napaupo si Theodora sa kanyang silya. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang baga. Wala siyang mailabas na tinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang paligid ay unti-unting lumalamlam. Narinig niya ang malayo at masayang tawanan ng mga nurse sa pasilyo, nagkukuwentuhan tungkol sa marangyang kasalan na nagaganap daw sa isang eksklusibong simbahan sa labas ng bayan. Hindi nila alam na ang kanilang iginagalang na chief surgeon ay kasalukuyang winawasak sa loob ng sarili nitong opisina. Javier. Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang labi, isang pangalang dati, ay nagbibigay ng init. Ngunit na yon ay nagdadala ng nakamamatay na ginaw. Naalala niya ang bawat gabi ng kanilang pagpaplano. Ang bawat pangako ni Javier na siya ang magiging reyna ng tahanan nito. Thea, hinding-hindi kita bibitawan. You are my life, sabi pa nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngunit paano nga mga matang yon ay nagawa siyang pagtaksilan habang siya ay nakatalikod? Paanong ang kamay na humahawak sa kanya ng mahigpit ay siya ring kamay na pumirma sa dokumentong tatapos sa kanyang pagkatao? Bumangon ng isang imahe sa kanyang isipan. Ang muka ni Doña Imelda. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng paulit-ulit na nagpaalala sa kanya ng utang na loob dahil sa scholarship na ibinigay nito. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang pagmamahal na ipinadama sa kanya ay isa lamang palang pamumuhunan. At ngayong may mas malaking tubo sa ibang kasunduan, itinapon siya na parang isang gamit na surgical mask na wala ng silbi. Hinawakan ni Theodora ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso
na tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang tadyang. Ang bawat tibok ay katumbas ng isang alaala, at bawat alaala ay isang hapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang itikom ang kanyang mga kamao hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang hapdi ng kanyang balat ay wala pang isang bahagdan ng hapdi sa loob ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang relo sa dingding. Ang bawat segundong lumilipas ay tila bawat hakbang ni Javier papalayo sa kanya. Sa mga sandaling ito, marahil ay hinahalikan na ni Javier ang kanyang bagong asawa. Marahil ay nagtatawanan na sila sa gitna ng masaganang handaan habang siya ay narito, namumutla at nanlalamig sa ilalim ng fluorescent light ng ospital. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Theodora sa gitna ng kanyang pagluha. Ang mitsa ng kanyang buhay ay itinadhana palang mamatay sa araw na inakala niyang siya ay muling isisilang. Ito ba ang kapalit ng lahat, Javier? Ito ba ang halaga ng 12 taon kong pagsisilbi sa inyo? Tumayo siya ng pilit. Kahit tila gawa sa galyas ang kanyang mga binti. Hinawakan niya ang gintong kahon at dahan-dahang isinara ito. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Ngunit ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa ibabaw ng kahon ay tila kumukulong asero na nagmamarka sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay naging isang saksi sa pagkamatay ng lumang Theodora. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng dumilim ang langit. Ang mga ulap ay tila nagluluksa rin. Nagbabanta ng isang unos na hindi kayang hugasan ng kahit anong ulan. Sa kanyang isipan, ang boses ni Doña Imelda ay patuloy na naglalaro. Isang lason na hindi mawawala sa isang gabi lamang. Kinuha ni Theodora ang kanyang puting coat. Isinuot niya ito ng dahan-dahan. Ang bawat butones ay tila isang panata ng pagtitiis. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang masayahing doktor na punong-puno ng pag-asa. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang tila tuyong sapa, malalim at hungkag, ngunit may isang mitya ng apoy na nagsisimulang magliyab sa pinakailalim ng kanyang pighati. Ang pag-ibig na nagligtas sa kanya noon ay siya ring kabaon na maglilibing sa kanyang kahapon. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay niya sa punit-punit na wedding dress. Ang bawat himaymay ng tela ay tila sumisigaw ng katarungan. Paano nga ba magpapatuloy ang isang pusong itinuring na basura ng mga taong itinuring niyang mundo? Paano mo muling bubuuin ang iyong sarili kung ang pundasyon ng iyong pagkatao ay gumuhuna sa isang iglap? Hindi ka namin pinalaki para maging sutel at walang utang na loob, Theodora. Isipin mo ang bawat sentimong ginastos namin para maging ganap kang doktor. Isipin mo ang dangal ng pamilya Altamirano bago mo pairalin ang iyong makitid na damdamin. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay parang mga malalamig na patak ng ulan na unti-unting nagiging yelo sa pandinig ni Theodora. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala ng mansyon ng mga Altamirano, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay tila nanunukso sa kanyang kasalukuyang pagkadurog. Ang kanyang mga paa, na kanina lamang ay naglalakad sa malamig na semento ng ospital, ay tila balulubog sa kapal ng mamahaling alpombra. Sa harap niya, nakaupo si Doña Imelda na parang isang reynang nagbababa ng hatol. Sa tabi nito, nakatayo si Javier, ang lalaking kanina lamang ay pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit hindi makatingin ng diretso si Javier. Nakatingin lamang ito sa kanyang mga sapatos. Tila ba, mas mahalaga ang kinang ng balat nito kaysa sa dignidad ng babaeng 7 taon niyang minahal? Ang katahimikan ni Javier ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ito ay isang kumpirmasyon na ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay itinapon na sa basurahan ng ambisyon. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang puso ng mga taong ito.
Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hingal ng pighati. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Pilit na hinahanap ang anumang bagay na magbibigay sa kanya ng balanse sa mundong biglang tumagilid. Ninanakaw niyo ang buhay ko, Tita Imelda. Ang tanging nabulong ni Theodora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Si Javier, siya ang buhay ko. Paano niyo nagawang ipakasal siya sa iba habang ako ay nagtatrabaho para sa inyong ospital? Biglang tumayo si Doña Imelda. Ang mukha nito, na dati ay puno ng mapagpanggap na laming, ay napalitan ng isang anyo ng purong lupit. Dahan-dahan itong lumapit kay Theodora, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Sa isang iglap, ang matandang babae ay lumuhod sa harap ni Theodora, isang huwad na pagpapakumbaba na mas nakakasuka kaysa sa katotohanan. Theodora, anak, simula nito. Ang boses ay biglang naging malambing, ngunit may kalakip na pananakot. Huwag kang maging makasarili. Ang Altamirano Group ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang kasal ni Javier kay Victoria Madrigal ang tanging paraan para maligtas ang kabuhayan ng libu-libong empleyado. Gusto mo bang maging dahilan ng pagkagutom ng maraming tao dahil lamang sa iyong selos? Hinawakan ni Imelda ang mga kamay ni Theodora. Ngunit naramdaman ni Thea ang lamig ng isang ahas sa balat ng matanda. Hindi ka namin pinapaalis. Manatili ka rito. Ikaw pa rin ang mahal ni Javier. Magiging asawa siya ni Victoria sa papel, ngunit sa puso niya, ikaw ang reyna. Magtiis ka muna, Thea, para sa amin, para sa utang na loob mo sa amin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Theodora. Gusto niya akong maging kabit? Gusto niya akong maging anino sa sarili kong buhay? Huwag mong tawaging kabit ang isang sakripisyo, Theodora. Biglang bulyaw ni Imelda. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng ngalaglag. Tumayo siya ng mabilis at dinuro ang dalaga. Huwag mong kakalimutan na, kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa probinsya. Kami ang nagbayad ng operasyon ng tatay mo noong nakaraang taon. Kami ang nagpaaral sa iyo. Ang bawat dugo at laman sa katawan mo, kami ang nagbayad niyan. Kaya huwag kang magmalinis. Tumingin si Theodora kay Javier. Umasang magsasalita ito. Umasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatiling pipi si Javier. Ang lalaking nangako na poprotektahan siya ay hinayaan siyang lapastanganin ng sarili nitong ina. Ramdam ni Theodora ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga luha ay tila mga kristal na nababasag sa kanyang pisngi. Ang bawat salita ni Imelda ay tila mga kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Sinasakal ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon. Isipin mo ang mga magulang mo sa probinsya, Theodora, pagpatuloy ni Imelda. Ang boses ay muling bumalik sa isang malamig at kalkuladong tono. Isang tawag ko lang, mawawalan sila ng pensyon. Isang utos ko lang, kukunin ng bangko ang maliit na lupang tinitirhan nila na nakasanla sa amin. Gusto mo bang makitang palaboy-laboy ang matatanda mong magulang dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Theodora. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang sakit na nararamdaman niya para sa kanyang sarili ay napalitan ng isang matinding takot para sa mga taong mahal niya. Ang pagmamahal na inakala niyang magpapalaya sa kanya ay naging isang madilim na kulungan. Napatingin siya sa isang litrato sa dingding. Isang larawan nilang tatlo noong araw ng kanyang graduation. Doon, nakangiti silang lahat. Akala niya noon, bahagi na siya ng pamilyang ito. Akala niya, ang pag-aaral niya ng mabuti at ang pagiging tapat na doktor ay sapat na para bayaran ng utang na loob na laging binabanggit ni Imelda. Ngunit na yon ay malinaw na. Ang utang na loob sa mga Altamirano ay isang balon na walang katapusan. Isang utang na kailangang bayaran ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang dangal,
at ng kanyang kalikayahan. Dahan-dahang napahawak si Theodora sa gilid ng mesa. Ang kanyang paningin ay lumalabo, hindi dahil sa luha, kundi habil sa matinding panghihina ng kanyang espiritu. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang tahanan, ay naging isang malaking kabaong na gawa sa ginto at marmol. "Ano, Theodora?" tanong ni Imelda. Ang kanyang tinig ay tila isang hatol na wala ng apela. "Pipiliin mo ba ang iyong pride o ang kaligtasan ng pamilya mo sa probinsya? Mananatili ka ba sa tabi ni Javier bilang katuwang namin? O sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan mo?" Tumingin si Theodora kay Javier sa huling pagkakataon. Sa wakas, tumingin ang lalaki, ngunit wala siyang nakitang pagmamahal sa mga mata nito. Tanging takot at panghihinayang. "Thea, please, para sa atin din ito." Bulong ni Javier. Ang kanyang boses ay tila isang huling pagtataksil sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Naramdaman ni Theodora ang isang malamig na katahimikan na bumabalot sa kanyang puso. Ang apoy ng galit ay pansamantalang natabunan ng abong dulot ng kawalan ng pag-asa. Tumalikod siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat hinga niya ay isang paalala na siya ay bihag sa isang marangyang impyerno. Paano ka lalaban sa isang kaaway na hawak ang leeg ng mga taong mahal mo? Paano mo itatayo ang iyong dangal kung ang bawat pundasyon nito ay binili at pag-aari ng iba? Hindi ba pwedeng maging sapat na lang ang pagiging anino mo sa buhay ko, Thea? Doon naman tayo nagsimula, hindi ba? Noong mga panahong wala pa tayong iniisip kundi ang atin lang dalawa. Ang boses ni Javier ay tila isang malapot na putik na kumakapit sa pandinig ni Theodora. Nakatayo ang lalaki sa pintuan ng kanyang maliit na quarters sa ospital. Ang bawat kislap ng suot nitong mamahaling relo ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Habang nagsasalita si Javier, si Theodora ay kasalukuyang natitiklop ng isang lumang sweater. Isang regalong ibinigay sa kanya ng lalaki noong unang anibersaryo nila. Ang irony ng sandaling yon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Maingat pa rin niyang inaalagaan ang alaala ng taong kasalukuyang dinudurog ang kanyang buong pagkatao. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang bubog. Hindi siya lumingon. Natatakot siyang kapag nakita niya ang mukhang dati niyang sinasamba. Baka tuluyan siyang gumuho at hindi na muling makatayo. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa malambot na tela ng sweater, tila doon humuhugot ng lakas para hindi manginig sa harap ng kanyang kataksilan. Isang marangyang kondo, Thea. Isang kotseng, hindi mo na kailangang bayaran. Lahat ng pangangailangan ng mga magulang mo, ako na ang bahala. Pagpapatuloy ni Javier, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang halimuyak ng mamahaling pabanggo nito ay humahalo sa amoy ng antiseptic ng ospital, isang kombinasyong nakakasuka at nakakahilo. Mananatili ka sa ospital bilang chief surgeon. Walang magbabago. Ang kaibahan lang, sa gabi, sa akin ka uuwi. Hindi mo na kailangang mag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Dahil protektado ka ng pangalan ng mga Altamirano. Dahan-dahang binitiwan ni Theodora ang sweater at humarap sa lalaki. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning kapag nakikita si Javier, ay ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pait at kapaguran. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang babala ng paparating na unos. "Gusto mong maging kabit mo ako, Javier?" ang tanong ni Theodora. Ang kanyang boses ay malamig pa sa bakal ng operating table. "Gusto mong ibenta ko ang aking dangal para sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan?" 7 taon, Javier. 7 taon akong naniwala na ako ang papakasalan mo. 7 taon akong nagsakripisyo para sa pamilya niyo. At ito lang pala ang halaga ko para sa iyo. Isang aninong itatago sa dilim? Thea, be realistic. Hindi sapat ang pag-ibig para iligtas ang kumpanya. Bulyo ni Javier. Ang kanyang mukha ay namumula na sa inis dahil sa pagtangi ng dalaga.
Hinawakan niya ng mahigpit ang mga balikat ni Theodora, isang hawak na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa galit. Si Victoria ay isang obligasyon, pero ikaw ang gusto ko. Hindi ba pwedeng tanggapin mo na lang ang alok ko kaysa mabulok ka sa kahirapan? Sa isang iglap, bago pa man matapos ni Javier ang kanyang sinasabi, ang kamay ni Theodora ay mabilis na humampas sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng paglapat ng palad sa balat ay tila isang pagpunit sa huling hibla ng kanilang relasyon. Hindi ito isang ordinaryong sampal. Ito ay ang pagsabog ng 7 taon ng pagtitiis. Nang bawat gabing hindi siya natulog para sa pamilya nito at ng bawat pangarap na kanyang isinakripisyo. Napaatras si Javier. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang bahagi ng kanyang muka. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibini, tila bawat hininga nila ay nagpapabigat sa atmosfera. Umalis ka na, Javier, ang utos ni Theodora. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at puno ng determinasyon. Ang Theodora na kilala mo ay namatay na kasabay ng pagpirma mo sa marriage certificate na yon. Huwag mo nang dudungisan ang quarters na ito ng iyong presensya. Pagsisisihan mo ito, Theodora, banta ni Javier bago padabog na lumabas ng silid. Naiwan si Theodora sa gitna ng silid. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakataas at nanginghinig sa tindi ng emosyon. Ramdam niya ang init sa kanyang palad. Ang hapdi na nagpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng ito. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Walang luhang lumabas. Tanging isang malalim na buntong hininga na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa labas ng pintuan, sa dulo ng madilim na pasilyo ng ospital, isang anino ang dahan-dahang gumalaw. Doon nakatayo si Victoria, ang bagong asawa ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit habang hawak ang kanyang cellphone. Sa screen ng kanyang telepono ay isang kuha ng larawan. Ang sandali kung saan magkalapit sina Javier at Theodora. Isang anggulong. Tila nagpapakita ng isang lihim na pagtatagpo ng dalawang magkasintahan. Isang mapait at mapang-uyam lang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Hindi niya pakakawalan ang pagkakataong ito. Kung ang pamilya Altamirano ay gagamit ng dahas para makuha ang gusto nila, gagamit siya ng paninira para tuluyang ibaon sa lupa ang babaeng banta sa kanyang posisyon. Paano nga ba itatayo ang isang pangarap kung ang bawat hakbang mo ay binabantayan ng mga matang nais kang makitang bumagsak? Hanggang kailan kakayanin ni Theodora ang bigat ng mundong pilit siyang dinudurog? Pirmahan mo na ito, Theodora. Huwag mo nang hintayan na bawiin ko ang huling suportang ibinibigay ko para sa dialysis ng iyong ama sa probinsya. Isang pirma mo lang at sisiguraduhin kong wala siyang kulang na gamot sa loob ng 1 taon. Ang tinig ni Doña Imelda ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng opisina, nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong walang sapat na puwang para sa awa. Inilapag niya ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa harap ni Theodora, mga papeles para sa pag-apruba ng mga bagong medical supplies at gamot na gagamitin sa charity ward ng ospital. Ngunit sa likod ng mga technical na salita at mga numero, alam ni Theodora ang nakatagong panganib. Ang mga gamot na ito ay nagmula sa mga supplier na hindi dumaan sa tamang pangsusuri. Mga kumpanyang pagmamay-ari rin ng mga kasosyo ng pamilya Altamirano. Nakatitig si Theodora sa ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang makintab nitong katawan ay tila sumasalamin sa kanyang sariling mukha. Maputla, pagod, at puno ng takot. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, ang matanda at kulubot na balat nito habang nakakabit sa makina ng dialysis. Ang tanging bagay na nagpapanatili rito sa mundong ito. Bakit ako ang pinapapirma niyo rito, Tita Imelda? Alam nating dalawa na ang mga gamot na ito ay hindi pa sapat ang clinical trials.
Bilang chief surgeon, pananagutan ko ang bawat pasyenteng makakatanggap nito. Ang mahinang tugon ni Theodora. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng dalahin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana, tinititigan ang lawak ng lupain ng ospital na tila ba isa itong kaharian na kailanman ay hindi matitibag. Pananagutan? Theodora, ang pananagutan mo ay sa pamilyang nag-angat sa iyo mula sa putik. Ang mga pasyenteng iyon ay mahihirap lamang. Binibigyan na natin sila ng libreng serbisyo, hindi ba nararapat lang na makatulong din sila sa pag-unlad ng kumpanya? Isipin mo ang iyong ama. Isang tawag ko lang sa klinik sa probinsya. Titigil ang makina niya. Kaya mo bang makita ang sarili mong magulang na nalalagutan ng hininga dahil lamang sa iyong prinsipyo? Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa ballpen. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang milyang layo mula sa kanyang dangal bilang doktor. Sa bawat paghinga niya, tila nanunuot sa kanyang baga ang amoy ng luma at maruming pera na bumabalot sa silid na iyon. Pirmahan mo na, tiya. Gawin mo ito para sa tatay mo. Pag-uulit ni Imelda, ang boses ay naging malambing muli, isang nakatatakot na lambing na mas masahol pa sa sigaw. Mariing ipinikit ni Theodora ang kanyang mga mata. Isang butin ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisingi. Bago ito pumatak sa ibabaw ng dokumento, nag-iiwan ng isang maliit at basang marka sa puting papel. Sa ilalim ng matinding pressure at takot para sa buhay ng kanyang magulang, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos siya, binitiwan niya ang ballpen na tila ba ito ay isang nagbabagang asero na nakakapaso sa kanyang balat. Matalino kang bata, sabi ni Imelda habang kinukuha ang mga papeles ng may ngiti ng tagumpay. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Ang mahalaga, ligtas ang tatay mo. Lumabas si Theodora ng opisina na tila isang aninong walang buhay. Ang bawat hakbang niya sa malinis na pasilyo ng ospital ay tila nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Ang bawat pasyenteng kanyang nadadaanan ay tila isang sumbat sa kanyang konsensya. Gusto niyang magsumigaw. Gusto niyang bawiin ang ginawa niya. Ngunit ang takot ay tila isang malamig na kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Pumasok siya sa loob ng isang bakanteng klinik at doon ay humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng hindi na niya kilala. Ang puting gown na suot niya, na dati ay simbolo ng kadalisayan at paglilingkod, ay tila ngayon ay punong-puno ng madidilim na mansa ng kataksilan. Napahawak siya sa lababo. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa porselana habang sinusubukan niyang pigilan ang paghagulgol. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang naputol. Ang mabilis at malakas na pagbukas ng pinto ng klinik ay tila isang hudyat ng panganib. Isang nurse ang pumasok. Ang mukha ay namumutla at puno ng takot. Doktora! Doktora Theodora! Sa charity ward po! Si Aling Marta, ang pasyenteng binigyan ng bagong gamot kaninang umaga, bigla po siyang nag-collapse. Hindi na po siya makahinga at bumubula ang bibig. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Theodora. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi siya nakagalaw ng ilang segundo. Ang boses ng nurse ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang mga papeles na pinirmahan niya kanina lamang, ang mga gamot na yon. Anong nangyari? Ang tanging na itanong niya. Ang kanyang boses ay nanginghinig at halos hindi marinig. Nagkaroon po siya ng severe anaphylactic shock, Doc. Ang gamot po na in-approve niyo, tila may masamang reaksyon sa kanya. Kailangan po namin kayo doon, na yon din. Dahan-dahang tumingin si Theodora sa kanyang mga kamay.
Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at tila may nararamdaman siyang hindi nakikitang dugo na dumudungis dito. Ang pirma niya kanina ay naging isang hatol ng kamatayan para sa isang inosenteng tao. Sa labas ng klinik, ang mga tunog ng emergency alarm ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang nakatatakot na himig na tila sumisigaw ng kanyang kasalanan. Paano haharapin ni Theodora ang isang buhay na kanyang isinakripisyo para sa kaligtasan ng sariling pamilya? Ito na nga ba ang simula ng kanyang tuluyang pagbagsak? O may pagkakataon pa siyang itama ang lahat bago maging huli ang lahat? Huwag mong ituro ang anak ko, Theodora. Sa papel na ito, ang pangalan mo ang nakatala. Sa bawat hiwa at tahi, ikaw ang may pananagutan. Huwag mong idadamay si Javier sa sarili mong kapabayaan. Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng ospital. Habang nagsasalita ang matanda, si Theodora ay nakatayo sa harap ng scrub sink. Ang kanyang mga kamay ay babad sa tubig at sabon, pilit na kinukuskos ang kanyang balat hanggang sa mamula at maging mahapdi ito. Tila ba sa bawat kuskus niya ay sinusubukan niyang burahin ang dumi ng katotohanang kasasaksi lang niya. Ngunit gaano man karaming antiseptic ang gamitin niya, hindi nito kayang patayin ng alingasaw ng alak na nagmumula sa lalaking nakasandal sa pader sa kanyang likuran. Doon si Javier, nakayuko. Ang kanyang surgical gown ay may mga mansa ng dugo na hindi pantay ang pagkakaayos. Ang kanyang himinga ay mabigat at may kasamang amoy ng alak na sapat na para mahilo ang sinumang lalapit sa kanya. Kanina lamang, sa gitna ng isang emergency surgery sa isang VIP patient, ang mga kamay ni Javier ay nanghinig. Isang maling hiwa, isang maling galaw ng scalpel na dulot ng kalasingan, at ang buhay ng pasyente ay tuluyang kinitil ng katahimikan ng tuwid na linya sa monitor. Naramdaman ni Theodora ang panunuot ng ginaw sa kanyang mga buto. Lumingon siya kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at hindi makapaniwalang pagtitig. Pumasok ka sa loob ng operating room na lasing, Javier. Pinagkatiwalaan ka ng pasyente, pinagkatiwalaan kita. At ngayon, gusto niyo ni Tita Imelda na ako ang umako sa pagkamatay niya? Thea, please. I didn't mean to. I thought I could handle it. Ang bulong ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng huling bahagi ng kalasingan. Isang munting pagkakamali lang. Please, help me. My career, Thea. My life will be over if they find out. Isang munting pagkakamali? Pag-uulit ni Theodora. Ang kanyang tinig ay halos maputol dahil sa tindi ng emosyon. Isang tao ang namatay, Javier. Isang ama, isang asawa. At namatay siya dahil hindi mo kayang bitawan ng baso ng alak bago humawak ng buhay. Biglang lumapit si Doña Imelda kay Theodora. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa dilim. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng dalaga. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa manipis na tela ng scrub suit ni Thea. Makinig ka sa akin, Theodora. Ikaw ang chief surgeon. Ikaw ang huling nag-check sa pre-op. Ang mga logbooks ay madaling palitan, ngunit ang lisensya ni Javier ay hindi. Isipin mo ang tatay mo. Isipin mo ang dialysis niya sa probinsya. Kapag bumagsak si Javier, kasama kang babagsak at kasama ring hihinto ang puso ng iyong ama. Ramdam ni Theodora ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang mabigat na bato na itinatambak sa kanyang dibdib. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay naging nakakasuka, humahalo sa amoy ng alak ni Javier at sa malansang amoy ng dugo na nasa hangin. Ang katahimikan ng gabi sa ospital ay naging nakabibini. Tila bawat tibok ng kanyang puso ay isang sumbat sa kanyang konsensya. Gawin mo ito para sa pamilya, Thea. Dagdag ni Imelda. Ang boses ay naging malambing muli. Isang nakatatakot na himig na tila nagmumula sa isang demonyong nagpapanggap na anghel. Ito ang huling sakripisyo. Pagkatapos nito,
Malinis na ang lahat. Tumingin si Theodora sa operating room. Kung saan inilalabas na ang katawan ng pasyenteng binawian ng buhay. Ang puting kumot na tumatakip dito ay tila isang malaking saksihan sa kanyang magiging kataksilan sa kanyang sinumpaang tungkulin. Naramdaman niya ang init ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan, dahan-dahang gumagapang sa kanyang pisingi, nababasa ang kanyang surgical mask. Paanong ang isang lugar na dapat ay simbolo ng pag-asa ay naging isang katayan ng dangal? Paanong ang mga taong itinuring niyang pamilya ay siya ring mga taong unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa? Dahan-dahang ibinaba ni Theodora ang kanyang mga kamay mula sa lababo. Ang tubig ay patuloy na umaagos, lumilika ng isang malungkot na tunog na tila isang panagoy para sa katotohanang pilit nilang ibinabaon. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin, ang isang babaeng suot ang puting gown. Ngunit ang kalooban ay punong-puno na ng madidilim na anino ng pighati. Hanggang kailan, Tita Imelda? Ang mahinang tanong ni Theodora. Ang kanyang boses ay halos mawala na sa hangin. Hanggang kailan niyo kukunin ang bawat bahagi ng pagkatao ko para lang sa anak niyo? Hanggat kailangan, Theodora. Ang malamig na sagot ni Imelda bago tumalikod at hinila si Javier paalis. Naiwan si Theodora na nag-iisa sa gitna ng malamig na hallway. Ang bawat hakbang ng mga taong papalayo ay tila isang hatol na wala nang balikan. Ang hangin sa ospital ay tila naging mas mabigat. Bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng pagsisisi. Sa kanyang isipan, ang mukha ng pasyenteng namatay ay paulit-ulit na bumabalik. Isang aninong hinding-hindi na siya lulubayan. Ito na nga ba ang katapusan ng kanyang dangal? Paano mo muling titingnan ang iyong sarili sa salamin kung ang bawat tagumpay mo ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at patay na katawan? Seryoso ka ba? Isang chief surgeon, nagkamali sa isang simpleng operasyon? O baka naman masyado ka nang naging kampante dahil sa tagal mo sa pamilya Altamirano? Nakakahiya ka, Theodora. Binabawi na namin ang iyong karapatang humawak ng kahit anong surgical instrument sa loob ng ospital na ito hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Ang mga salitang iyon mula sa chairman of the board ay tila mga mabibigat na martilyo na dumudurog sa bawat pangarap na itinayo ni Theodora sa loob ng maraming taon. Nakatayo siya sa gitna ng boardroom. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang puting gown. Tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya para hindi tuluyang gumuho sa sahig. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga taong dati ay bumibilib sa kanyang galing. Ngunit ngayon, ay tila ba nakakita ng isang kriminal sa kanyang anyo? Bago ang pagpupulong na ito, si Theodora ay kasalukuyang naglilinis ng kanyang opisina. Hinahawakan niya ang isang plaque, ang Most Outstanding Physician of the Year. Pinupunasan niya ang alikabok sa ibabaw nito, isang maliit na sakripisyo para sa danggal na inakala niyang hindi matitinag. Ang pagkakaiba ng kanyang nakamit na tagumpay sa kasalukuyang kahihiyan ay tila isang malalim na sugat na muling binubuhay ng bawat mapanghusgang tingin sa loob ng silid. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo ng kanyang nasunog na reputasyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mesa. Hindi niya magawang iangat ang kanyang ulo. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang sumbat na hindi niya magawang sagutin. Ang katahimikan sa boardroom ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay ang katahimikan ng paghatol ng walang pakikinig sa katotohanan. May sasabihin ka ba, doktora? Tanong ng chairman. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Tumingin si Theodora kay Javier na nasa gilid lamang. Umaasang magsasalita ito, umaasang sasabihin nito ang katotohanan. Ngunit nanatiling nakayuko si Javier. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paglalaro sa kanyang mamahaling bolpen. Tila ba wala siyang naririnig? Sa tabi nito, si Doña Imelda ay may maliit na ngiti ng tagumpay.
Isang niiti na tanging si Theodora lamang ang nakakaintindi. Isang niiti na nagsasabing, hawak kita sa leeg. Wala na po. Ang tanging lumabas sa labi ni Theodora, isang mahinang tinig na tila, nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Paglabas niya ng boardroom, sinalubong siya ng sunod-sunod na pagkislap ng mga lente ng camera at ang naglalakasang tanong ng mga reporters na, tila ba mga buitrang naghihintay ng huling hininga ng isang biktima. Doktora, totoo bang lasing ka noong operasyon? Doktora, bakit mo pinatay ang pasyente? Ang mga katanungan ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang pagkatao. Yumuko siya ng husto. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang namumutlang mukha habang pilit niyang binabagtas ang pasilyo. Ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, ang mga doktor at nurse na dati ay bumabate sa kanya ng may ngiti, ay ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang iba ay bumubulong habang siya ay dumadaan. Ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na may dalang lason. Sino ba ang mag-aakala? Akala ko napakagaling niya, yun pala ay mamamatay tao. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa kanyang balikat, isang dagdag na mansa sa kanyang puting gown. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa exit ng ospital. Ang bawat hakbang ay tila paglayo sa lahat ng kanyang minahal. Ngunit sa dulo ng madilim na hallway, malapit sa kinalalagyan ng mga kagamitan sa paglilinis, naroon si Nanay Rosa. Ang matandang janitress na palaging binibigyan ni Fia ng ngiti at maliit na tulong noon. Hindi nag-atubili si Nanay Rosa. Lumapit siya kay Theodora at hinawakan ang malamig na kamay ng doktora. Sa gitna ng lahat ng panunumbat at pagtalikod, naramdaman ni Theodora ang init ng isang tunay na pagdamay. Biglang niyakap ni Nanay Rosa ang dalaga. Isang yakap na tila ba sinasabing, naniniwala ako sa'yo. Doon, sa gitna ng madilim na hallway, tuluyang bumigay ang matitibay na pader ni Theodora. Humagulgol siya sa balikat ng matanda. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa luma at kupas na uniforme ni Nanay Rosa. Doktora, alam ko ang totoo. Nakita ko si Sir Javier bago pumasok sa OR. Huwag kang susuko, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Pinunasan ni Theodora ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay nagsimulang gumaan ng kaunti dahil sa init ng yakap na yon. Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantala lamang. Pagdating niya sa pintuan ng kanyang quarters, nakita niya ang isang puting envelope na nakasiksik sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang laman nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang USB drive at isang maliit na piraso ng papel na may sulat. Hindi ka nag-iisa. May hawak akong ebidensya na magliligtas sa'yo. Ngunit kailangan mong maging handa sa kapalit. Magkita tayo sa lumang kapilya sa linggo. Tinignan ni Theodora ang USB drive sa kanyang palad. Ito na nga ba ang susi sa kanyang kaligtasan? O isa na namang patibong na mas malalim kaysa sa kasalukuyan niyang kinasasadlakan? Sino ang taong nais tumulong sa kanya sa gitna ng lahat ng ito? Akala mo ba ikaw lang ang nag-iisang biktima sa dula-dulang ito, Theodora? Akala mo ba ikaw lang ang siningil ng pamilyang Altamirano nang higit pa sa kaya mong ibigay? Ang tinig na yon ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon sa pandinig ni Theodora. Nakatayo siya sa loob ng lumang kapilya sa dulo ng bayan, kung saan ang amoy ng luma at tuyong kahoy ay humahalo sa halimuyak ng mga kandilag dahan-dahang nauubos. Ang dilim sa loob ay tila isang kuumot na bumabalot sa bawat sulok, maliban na lamang sa maliit na liwanag na nagmumula sa altar. Nang dahan-dahang humarap ang anino mula sa likod ng isang poste, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Theodora. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakatayo si Victoria. Ang babaeng nagnakaw sa kanyang posisyon, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagpapakababa, ay ngayon ay nasa harap niya. Hindi bilang isang reynang nanunukso,
kundi bilang isang babaeng may mga matang tila basag na salamin. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, kung saan nakatago ang USB drive. Bakit, Victoria? Bakit mo ko gustong makita? Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ng sa akin? Ang tanong ni Theodora. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkamuhi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Humakbang siya palapit. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig na kahoy ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng isang maskara. Nakuha ang lahat? Theodora, ang nakuha ko ay isang lalaking walang bayag at isang biyenang mas masahol pa sa linta. Akala ko ay tagumpay ang pagpasok ko sa pamilyang Altamirano. Ngunit natuklasan ko na, ako pala ang kanilang susunod na biktima. Naramdaman ni Theodora ang panunuot ng ginaw sa kanyang mga buto. Ano ang ibig mong sabihin? Ang pamilyang yan, Theodora, ay hindi nagmamahal. Sila ay gumagamit. Ginamit ka nila bilang kalasag, at ngayon ay ginagamit nila ang pangalan ng aking pamilya para pagtakpan ang kanilang mga utang. Paliwanag ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit may mas malalim pa silang itinatago. Nung isang gabi, narinig ko si Javier na may kausap sa telepono. May kinalaman ito sa kalusugan ni Don Alejandro. Inilabas ni Victoria ang kanyang sariling laptop mula sa bag at inilapag ito sa isang lumang upuan. Panoorin mo ito, Theodora. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang lumapit si Theodora. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila sumisilaw sa kanyang mga matang pagod na sa pagluha. Pinasimula ni Victoria ang video. Isang kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid ni Don Alejandro. Ang tanging tao sa pamilya Altamirano na naging mabuti kay Theodora. Sa video, makikita ang katahimikan ng madaling araw. Natutulog ng mahimbing ang matanda. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen concentrator sa gilid. Ngunit maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Hindi itong Javier na nakayuko at hiyang-hiya sa boardroom. Ang Javier na nasa video ay may mukhang puno ng determinasyon at kasamaan. Nakita ni Theodora kung paano dahan-dahang lumapit si Javier sa tableta ng mga gamot ng kanyang lolo. Ramdam ni Thea ang panginginig ng kanyang sariling kamay habang pinapanood ang bawat galaw ng lalaki. Kinuha ni Javier ang isang maliit na lalagyan ng gamot, ang maintenance para sa puso ni Don Alejandro, at dahan-dahan itong pinalitan ng ibang mga tableta. Ang bawat kilos ni Javier ay tila isang nakamamatay na sayaw sa ilalim ng dilim. Diyos ko! Ang tangi nabulong ni Theodora. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilin ang isang sigaw ng sindak. Pinapalitan niya ang gamot ni Don Alejandro. Pinapatay niya ang sarili niyang lolo. Hindi lang yon, Theodora. Dagdag ni Victoria. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa hangin sa loob ng kapilya. Plano niyang kunin ang buong kontrol sa kumpanya bago pa man malaman ng matanda ang tungkol sa mga utang ni Imelda. At ikaw ang binalak nilang gawing suspect kapag nangyari ang hindi inaasahan dahil ikaw ang huling nag-check sa medical records ni Don Alejandro. Naramdaman ni Theodora ang isang matinding lula. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo at ang larong lumalabas ay mas nakatatakot kaysa sa anumang bangungot. Ang taong minahal niya, ang taong inalaya niya ng kanyang dangal, ay isang halimaw na handang pumatay ng sariling dugo para sa kapangyarihan. Ang boses ni Victoria ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, humahalo sa tunog ng malakas na ulan na nagsisimula ng bumuhos sa bubungan ng kapilya. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang paalala na wala na siyang matatakbuhan. Bakit mo ito ginagawa, Victoria? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Theodora, tinititigan ang babaeng dati niyang kaaway. Dahil ayokong maging asawa ng isang mamamatay tao, Theodora.
At dahil gusto kong makita ang pagbagsak ng pamilyang Altamirano sa paraang hindi nila makakalimutan. Ang sagot ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa determinasyon. Hawak mo ang USB na naglalaman ng mga maling transaksyon ni Imelda. Hawak ko ang video na ito. Kapag pinagsama natin ang ating alam, mawawasak sila. Tumingin si Theodora sa screen ng laptop kung saan ang imahe ni Javier ay nananatiling naka-freeze sa sandaling pinalitan niya ang gamot. Ramdam ni Theodora ang isang bagong uri ng lakas na nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang lakas ng galit, kundi ang lakas ng isang taong wala nang kailangang itago. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng kapilya ang bumasag sa katahimikan. Ang hangin mula sa labas ay pumasok ng marahas, nagpapatay sa ilang mga kandila sa altar. Sino ang dumating sa gitna ng madilim na gabing ito? Alam na ba ng mga Altamirano ang kanilang pagtatagpo? Magsilbi sana itong huling hapunan ng inyong mga kasinungalingan bago ang pagsikat ng araw ng katotohanan. Isang huling gabi ng pagpapanggap, Theodora. Pagkatapos nito, wala nang babalikan. Wala nang itatago. Ang gulong na iyon sa sarili ni Theodora ay tila isang sumpa, habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang maliit at madilim na quarters. Sa labas, ang langit ay tila nagbabanta ng ulan. Ang bawat dagundong ng kulog sa malayo ay tila isang hudyat ng paparating na paghuhukom. Hawak niya ang isang imbitasyong may gintong ukit, ang ika-40 anibersaryo ng Altamirano Group. Isang pagdiriwang na dapat sana ay magiging selebrasyon din ng kanyang kasal. Ngunit ngayon ay naging isang formal na paanyaya sa kanyang sariling bitayan. Ipinaabot ang imbitasyong ito ni Doña Imelda nang may kasamang malamig na babala. Pumunta ka, magsuot ka ng maayos. Huwag mong ipapahiya ang pamilya sa harap ng mga investors kung ayaw mong mabulok ang tatay mo sa probinsya. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pait. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay isang bestidong kulay pula. Isang kulay na hindi kailanman niya isinuot sa mga pagtitipon ng mga Altamirano. Dahil gusto ni Imelda na palagi siyang magsuot ng puti o pastel upang magmukhang masunurin at inosente, ngunit ang pulang tela sa kanyang mga kamay ngayon ay tila sumisimbolo sa dugong ibinuhos niya para sa pamilyang ito at sa apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang kaluluwa. Ang bawat haplos niya sa malasutlang tela ay tila isang pagpapaalala sa bawat sakripisyong kanyang ginawa. Ang katahimikan sa loob ng kanyang silid ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga niya ay bumabagtas sa isang mahabang pasilyo ng mga alaala. Isinuot ni Theodora ang bestido. Ang bawat pagsasara ng zipper sa kanyang likuran ay tila isang pagkakandado sa kanyang dating sarili. Ang Theodora na marupok. Ang Theodora na madaling manipulahin. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, ramdam niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Tila isang tambon na naghahanda para sa isang digmaan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Bago siya tuluyan lumabas, kinuha niya ang kanyang lumang stethoscope na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Ang malamig na bakal nito ay tila nagpapakalma sa kanyang nanginginig na mga daliri. Itinapat niya ito sa kanyang sariling dibdib. Nakikinig sa regular, ngunit mabilis na tibok ng kanyang puso. Para sa katotohanan, ang mahina niyang panata, pagdating niya sa engranding ballroom ng isang tanyag na hotel, ang amoy ng mamahaling pabango at sari-saring bulaklak ay agad na sumalubong sa kanya. Ang liwanag mula sa mga kristal na chandelier ay tila nanunukso sa bawat mata ng mga panauhin. Naramdaman ni Theodora ang bawat titig na bumabaling sa kanya. Isang babaeng nakapula sa gitna ng karagatan ng mga taong nakaitim at puti. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na may dalang lason
Nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan sa ospital. Nakita niya si Doña Imelda sa gitna ng entablado. Nakangiti habang nakikipag-usap sa mga maimpluwensyang tao. Sa tabi nito, si Javier ay nakatayo ng tuwid. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Tila ba wala itong kasalan ng itinatago? Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Theodora ang saglit na pagkagulat at takot sa mga mata ni Javier. Bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Ang bawat hakbang ni Theodora patungo sa kanilang hapahan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga nagbabagang asero. Ang kanyang hininga ay naging mababaw ngunit matatag. Alam niya na ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa isang anibersaryo. Ito ang gabi kung saan ang bawat lihim ay lalabas sa dilim. Biglang tumunog ang isang baso, hudyat ng pagsisimula ng talumpati. Tumayo si Doña Imelda sa entablado, hawak ang mikropono ng may awtoridad. Isang gabi ng integridad at tagumpay, ang panimula nito. Ang boses ay puno ng mapagpanggap na danggal. Naramdaman ni Theodora ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng mesa, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Victoria na dahan-dahang tumango sa kanya. Ang mitsa ay nakahanda na. Paano tatanggapin ng mga Altamirano ang katotohanang idadala ni Theodora sa gitna ng kanilang pinakamasayang sandali? Sapat na ba ang tapang niya para harapin ang galit ng isang pamilyang handang pumatay para sa kanilang pangalan? Ang pamilya Altamirano ay itinatag sa pundasyo ng katapatan at dangal. Integrity is not just a word for us. It is our soul, our legacy to the Filipino people. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong engrandeng ballroom, puno ng mapagpanggap na garbo at otoridad. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila ba nagpapatotoo sa kanyang bawat salita. Sa likuran niya, sa isang dambuhalang screen, ay unti-unting lumalabas ang mga larawan ng kanilang mga charity works at ang kasaysayan ng kumpanya. Nakatayo si Theodora sa gitna ng karamihan. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Naramdaman niya ang pag-akit ng pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Integrity? Legacy? Ang bawat letra ng mga salitang iyon ay tila binahiran ng dugo at kasinungalingan. Ramdam ni Theodora ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang matinding pot na matagal na niyang kinikimkim. Lumingon siya sa sulok ng silid kung nasaan ang projector control. Nakita niya ang isang maingat na tango mula kay Victoria. Ito na ang hudyat. Dahan-dahang humakbang si Theodora patungo sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa babaeng nakapula na nangangahas na lumapit sa reyna ng gabi. Nang marating niya ang paanan ng entablado, itinigil ni Doña Imelda ang kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at babala. Theodora, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa upuan mo. Ang mahinang utos nito. Ngunit sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Hindi sumunod si Theodora. Sa halip, dire-diretso siyang umakyat at kinuha ang isa pang mikropono sa gilid. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa likuran ni Imelda ay biglang nag-iba. Wala na ang mga larawan ng charity works. Ang lumabas ay ang malinaw na kopya ng marriage certificate ni Javier at Victoria. Kasunod ang audio recording ng boses ni Imelda habang tinatakot si Thea tungkol sa utang na loob. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang mga kutsara at tinidor na kanina ay kumakalansing ay tila nanigas sa kamay ng mga panauhin. Ang bawat hininga sa loob ng silid
ay tila tumigil. Ito ba ang integridad na sinasabi niyo, Doña Imelda? Ang tanong ni Theodora. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang ipagpalit ang buhay at kaligayahan ng mga taong naglingkod sa inyo para sa pera? Ang itakwil ang katotohanan para sa inyong ambisyon? Hindi pa natatapos ang gulat nang madlanang magbago muli ang screen. Sa pagkakataong ito, lumabas ang video ni Javier habang palihim na pinapalitan ang gamot ni Don Alejandro sa gitna ng gabi. Ang bawat galaw ni Javier sa video ay tila isang haton ng kamatayan sa kanyang sariling dangal. Javier! Ang sigaw ni Don Alejandro mula sa kanyang upuan sa harap. Ang matanda ay tumayo. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ang screen. Ano ang ginagawa mo sa aking mga gamot? Nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ang mga reporters ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang mga pagkislap ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni na Imelda at Javier. Si Javier ay tila isang estatwa na nawalan ng kulay, habang si Imelda ay pilit na sumisigaw para patigilin ang video. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat lihim ay nakalantad na sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag. Naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang kaan sa kanyang dibdib. Ang bawat bigat na dinala niya sa loob ng maraming linggo ay tila unti-unting naglalaho. Tiningnan niya ang pamilyang Altamirano, ang mga taong inakala niyang hindi matitibag, ngayon ay nagkakandara pa sa kahihiyan sa harap ng buong mundo. Ngunit sa gitna ng ingay at kaguluhan, isang tunog ng mabigat na pagbagsak ang bumasag sa lahat. Si Don Alejandro ay nakahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at panghihinayang bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang upuan ay tumumba. Lumilika ng isang malakas na ingay na tila isang huling tuldok sa gabing iyon. Lolo! Ang sigaw ni Javier. Ngunit nanatili siyang nakatayo, tila hindi malaman ang gagawin. Naramdaman ni Theodora ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kanyang tungkulin bilang doktor ay agad na nanaig sa kanyang galit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na may isang buhay na kasalukuyang naghihingalo sa kanyang harapan. Ang katawan ni Don Alejandro ay nanginginig sa sahig, ang kanyang hininga ay kapos, at tila may naririnig na nakakatakot na huni sa bawat pagbuga ng hangin. Isang matinding dilema ang gumalop kay Theodora. Ito na ang pagkakataon niyang tuluyang talikuran ang lahat. Ngunit kaya ba niyang hayaang mamatay ang tanging tao na naging mabuti sa kanya dahil lamang sa kasalanan ng kanyang mga kamag-anak? Paano pipiliin ni Theodora ang pagitan ng kanyang katarungan at ng kanyang sumpa bilang manggagamot? Ito na nga ba ang huling kabanata ng pamilya Altamirano? O ang simula ng isang mas masakit na pagsubok para kay Theodora? Theodora, iligtas mo siya! Ikaw lang ang may kayang gumawa nito. Kalimutan mo muna ang lahat ng nangyari kanina, pakiusap. Iligtas mo ang Lolo Alejandro mo. Ang tinig ni Doña Imelda ay basag at nanginghinig. Malayo sa mapagmataas at matalim na boses na ginamit niya kanina lamang sa entablado. Nakatayo si Theodora sa labas ng emergency room. Ang kanyang pulang bestido ay may bahid na ngayon ng dugo mula sa pagbuhat kay Don Alejandro. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang babaeng nagnanais na ibaon siya sa limot ay ngayon ay nasa kanyang harapan. Ang mga mata ay namumula sa takot at ang mga kamay ay pilit na humahawak sa kanyang braso. Naramdaman ni Theodora ang panunuot ng ginaw sa kanyang mga buto habang tinititigan niya ang paligid. Ang mga puting pader ng ospital na dati ay simbolo ng kanyang kaligtasan. Ngayon ay tila ba nagmamasid sa kanyang bawat hininga. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa tindi ng adrenaline. At ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may kasamang lasa ng pait at pagod. Sa gilid, naroon si Javier, nakasandal sa pader
at nakatakip ang muka sa kanyang mga palad. Ang lalaking nagpaksil sa kanya ay hindi man lang makatingin sa kanya. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay naging nakabibingi. Tila bawat segundo ay isang hakbang papalapit sa kamatayan ni Don Alejandro. Lahat ng mga surgeon sa ospital na ito natatakot humawak sa kaso ni Lolo. Ang sumbat ni Victoria, nakadarating lang. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sabi nila, masyadong selang ang aortic aneurysm niya. At dahil sa iskandalong nangyari kanina, ayaw nilang madamay ang pangalan nila kung sakaling may mangyaring masama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Theodora. Tumingin siya kay Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kailaliman ng kaluluwa ng matanda. Kanina lamang, Tita Imelda, tinawag niya akong hamak na eskular. Sinabi niyo na wala akong puwang sa pamilyang ito. At ngayon, ang buhay ng taong pinakamamahal niyo ay nakasalalay sa mga kamay na ayaw niyo sanang padungisin ang inyong dugo. Biglang lumuhod si Doña Imelda sa harap ni Theodora. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa malamig na semento ay tila isang malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan. Humahagulgol ang matanda. Ang kanyang marangyang gown ay nakakaladkad na sa sahig ng ospital. Patawarin mo ako, Theodora. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang hayaang mamatay ang biyenan ko. Siya ang huling nagpapanatili sa pangalan namin. Naramdaman ni Theodora ang isang matinding pagkahilo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang mga tinik. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang hayaan silang maramdaman ang sakit ng pagkawala. Ngunit sa kanyang isipan, biglang bumalik ang isang alaala. Ang sandali noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang intern. Si Don Alejandro ang tanging humawak sa kanyang kamay at nagsabing, "Thea, magiging mahusay kang doktor dahil may puso ka para sa mahihirap." Ang init ng kamay na iyon ay tila nanunuot sa kanyang kasalukuyang ginaw. Hindi ito tungkol sa mga Altamirano. Hindi ito tungkol sa padhihigante. Ito ay tungkol sa isang buhay na nagtiwala sa kanya noong walang sinumang naniniwala. Ihanda ang operating room. Ang utos ni Theodora. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng otoridad. Hindi ko ito ginagawa para sa inyo. Ginagawa ko ito dahil ito ang sumpa ko bilang manggagamot. At dahil si Don Alejandro ay isang mabuting tao, isang bagay na hindi nyo kailanman naintindihan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang pulang bestido ay tila isang kapa ng isang mandirigmang handang sumabak sa huling laban. Habang naglalakad siya patungo sa scrub room, naramdaman niya ang bawat titig ni Javier at Imelda sa kanyang likuran. Mga titig na puno ng pagsisisi, takot at pag-asa. Dahan-dahang hinubad ni Theodora ang kanyang mga alahas at ang pulang bestido. Pinalitan ito ng malamig at malinis na surgical scrubs. Habang hinuhugasan niya ang kanyang mga kamay, ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang orasyon na naglilinis sa kanyang galit. Ngunit sa ilalim ng kanyang determinasyon, may isang tanong na patuloy na bumubulong sa kanyang puso. Haya nga ba ng kanyang mga kamay na ayusin ang isang pusong winasak ng sarili nitong pamilya? At kung sakaling magtagumpay siya, ito ba ang magiging simula ng kanyang paglaya? O isa na namang bagong tanikala na magtatali sa kanya sa mga Altamirano? Ang katahimikan sa loob ng operating room ay tila isang dambuhalang bigat na nakadagan sa balikat ng lahat. Tanging ang mahina at pantay na tunog ng ventilator at ang regular na huni ng heart monitor ang bumabasag sa kapayapaang puno ng tensyon. Malamig ang hangin, isang uri ng ginaw na nanunuot sa ilalim ng surgical gown ni Theodora. Ngunit ang kanyang noo ay may maliliit na butil ng pawis na agad namang pinapahira ng isang nurse. Nakatitig si Theodora sa katawan ni Don Alejandro na natatakpan ng asul na tela maliban na lamang sa bahagi ng dibdib na nakalantad para sa operasyon. Sa ilalim ng malakas na liwanag ng surgical lamps, ang balat ng matanda ay tila papel na manipis at maputla. Ramdam ni Theodora ang panginginig ng kanyang sariling puso. Hindi dahil sa kawalan ng kasanayan,
kundi dahil sa bigat ng buhay na kanyang hawak. Sa bawat paghinga niya, tila nanunuot sa kanyang bag ang amoy ng antiseptic at ang malansang amoy ng katotohanan. Lalaban tayo, Lolo, Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na silid. Hindi ko hahayaang maputol ang tibok ng iyong puso dahil lamang sa kasakiman ng iba. Magpahinga ka muna at pagising mo, sisiguraduhin kong maayos na ang lahat. Naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang isipan matapos niyang bitawan ang mga salitang iyon. Kinuha niya ang scalpel. Ang hawakan nito ay malamig at pamilyar sa kanyang palad. Sa sandaling dumikit ang talim sa balat ng matanda, tila nawala ang lahat ng ingay ng mundo. Wala na ang galit kay Javier. Wala na ang put kay Doña Imelda. Tanging ang sining ng pagliligtas ang natira. Ang bawat hiwa niya ay tila isang panalangin, maingat at puno ng respeto. Nakita niya ang aortic aneurysm, ang dambuhalang umbok sa malaking ugat na tila isang bumbang nagbabantang sumabog sa loob ng dibdib ni Don Alejandro. Ang bawat tahi niya ay tila pagbubuo muli ng isang winasak na dangal. Ramdam niya ang init ng dugo sa kanyang mga guwantes, isang paalala na ang buhay ay marupok at nangangailangan ng kalinga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtutok, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ni Javier habang pinapalitan ang gamot ng matanda. Naramdaman ni Theodora ang biglang pagbilis ng kanyang sariling pintig. Kung sakaling bumigay ang kanyang kamay, kung sakaling magkaroon ng isang maling galaw, matatapos ang lahat. Magiging malaya si Javier, at siya ang magiging mamamatay tao. Mariing ikinalma ni Theodora ang kanyang sarili. Huwag na yon, ang utos niya sa kanyang sariling diwa. Ang bawat patak ng pawis ko ay para sa buhay, hindi para sa paghihiganti. Lumipas ang mga oras na tila mga minuto sa loob ng silid. Ang bawat galaw ng mga nurse at assistant surgeons ay tila isang sayaw na walang mali. Ngunit sa sandaling sisimula na sana ni Theodora ang huling bahagi ng pag-aayos sa ugat, ang tahimik at regular na tunog ng monitor ay biglang nagbago. Ang mahinang himig ng buhay ay napalitan ng isang mahaba at nakakangilong tunog ng pagkapatag. Ang tuwid na linya sa screen ay tila isang malupit na guhit na naghahati sa pagitan ng pag-asa at kawalan. Cardiac arrest! Nawalan tayo ng pulso! Ang sigaw ng anesthesiologist. Ang boses ay puno ng kaba. Naramdaman ni Theodora ang paghinto ng kanyang sariling mundo. Ang lamig sa operating room ay tila naging yelo na bumalot sa kanyang buong katawan. Tumingin siya sa nakabukas na dibdib ni Don Alejandro. Ang puso ng matanda na kanina lamang ay mahinang pumipintig, ay ngayon ay tila isang pagod na ibon na tuluyan ang tumigil sa paglipad. Paano ililigtas ni Theodora ang isang buhay na tila sumusuko na sa gitna ng laban? Ito na nga ba ang huling hininga ng katarungan o may natitira pa bang lakas sa kanyang mga kamay para bawiin ang matanda mula sa kabilang buhay? Ang mahaba at nakakangilong tunog ng pagkapatag ng linya sa monitor ay tila isang haton ng kamatayan na bumabalot sa buong operating room. Sa loob ng ilang saglit, ang lahat ay tila naging mga estatwa sa ilalim ng nakasisilaw na puting liwanag. Ngunit si Theodora ay hindi natinag. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa loob ng dibdib ni Don Alejandro. Ang bawat piga niya sa puso ng matanda, ang manual cardiac massage, ay tila isang desperadong panawagan sa kabilang mundo. Huwag na yon, Lolo. Huwag mo silang hayaang manalo. Ang paulit-ulit na bulong ng kanyang isipan, habang ang kanyang mga daliri ay nararamdaman ang bawat himaymay ng pagod na kalamnan ng puso. Ang amoy ng antiseptic at ang malansang amoy ng dugo ay tila lalong tumapang sa hangin, nagpapaalala sa kanya na ang bawat segundo ay katumbas ng isang buhay. Narinig niya ang mabilis na pagkilos ng mga nurse, ang paghahanda ng defibrillator,
at ang mabigat na hininga ng anesthesiologist. Ngunit ang atensyon niya ay nakatuon lamang sa maliit na organ sa kanyang palad. Sa ikatlong pagkakataon ng pag-shock sa dibdib ni Don Alejandro, ang katawan ng matanda ay bahagyang umangat mula sa mesa. At doon, sa gitna ng matinding takot, ang himala ay nangyari. Ang tuwid na linya sa monitor ay biglang lumukso. Ang nakakangilong huni ay napalitan ng pamilyar at matamas na tunog ng regular na pintig. Ang bawat tibok ay tila isang awit ng tagumpay na nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Theodora. Ibinalik niya ang puso sa tamang posisyon nang may pag-iingat na tila humahawak ng pinakamahalagang kristal sa mundo. Stable na ang vitals, doktora. Ang anunsyo ng assistant surgeon. Ang boses ay puno ng paghanga at ginhawa. Hindi sumagot si Theodora. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang huling bahagi ng operasyon ng may higit na konsentrasyon. Ang bawat tahi niya sa ugat ay tila isang selyo ng katarungan. Lumipas ang isa pang oras bago niya tuluyan isinara ang dibdib ng matanda. Nang matapos siya, dahan-dahan niyang binitiwan ang kanyang mga kagamitan. Ramdam niya ang matinding panghihina ng kanyang mga binti. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila lumulutang sa kagaanan. Hinubad niya ang kanyang mga guwantes na puno ng mansa ng dugo at dahan-dahang lumabas ng operating room. Sa sandaling bumukas ang pinto, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Doon, nakatayo si Doña Imelda, si Javier at si Victoria. Ang mukha ni Imelda ay tila isang tuyong lupa na naghihintay ng balita, habang si Javier ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-pabalik sa pinto at sa dulo ng hallway. Anong nangyari? Buhay ba ang biyenan ko? Ang bungad ni Imelda. Ang boses ay puno ng takot. Hindi para sa buhay ng matanda, kundi para sa kayamanang mawawala sa kanila kapag namatay ito ng walang bagong testamento. Tiningnan sila ni Theodora ng matagal. Ang kanyang puting surgical gown ay may mga bahid ng dugo. Ngunit sa mga matang yon, siya ang mukhang pinakamalinis sa kanilang lahat. Ligtas si Don Alejandro. Nagtagumpay ang operasyon. Ang maikli niyang tugon. Nakita niya ang panandaliang ginhawa sa mukha ni Imelda. Ngunit sa mga mata ni Javier, nakita niya ang isang matinding takot na tila ba ang kaligtasan ng kanyang lolo ay ang sarili niyang kamatayan. Salamat sa Diyos, ang gulalas ni Imelda. Numit bago pa man siya makalapit kay Theodora, isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme ang mabilis na lumitaw mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng paghuhukom. Napatigil ang lahat. Ang boses ni Javier ay tila nawala sa kanyang lalamunan nang makita niya ang mga pulis. Javier Altamirano? Ang tanong ng opisyal. Hawak ang isang warrant of arrest. Inaaresto ka sa salang attempted murder at falsification of medical documents. May karapatan kang manahimik. Ang katahimikan sa pasilyo ay muling nabasag ng malakas na pagsigaw ni Imelda, pilit na humaharang sa mga pulis. Ngunit si Javier ay tila nawala na ng lakas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinusasan sa harap ni Theodora. Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang pagmamahal, wala nang pait. Tanging isang malalim na habag ang nararamdaman ni Theodora para sa lalaking sumira sa sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Habang kinakaladkad si Javier palabas, lumingon si Victoria kay Theodora. May isang matalim at makahulugang tingin silang pinagpalit. Alam ni Theodora na ito pa lamang ang simula ng paglilinis sa pangalan ng mga Altamirano. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na laya. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Theodora habang pinagmamasdan ang nagwawalang si Doña Imelda. Kapag nagising si Don Alejandro at nalaman ang buong katotohanan, kakayanin kaya ng kanyang puso ang bigat ng kataksilan ng sarili niyang dugo. At ano ang magiging kapalit ng milagrong ginawa ni Theodora
sa gitna ng operating room. Ang bawat pikit ng mga mata ni Don Alejandro ay tila isang mabagal na pagbukas ng pinto sa pagitan ng kahapon at ngayon. Sa loob ng intensive care unit, ang tanging maririnig ay ang banayad at ritmikong tunog ng ventilator, isang himig ng teknolohiyang pilit na humihila sa kanya pabalik sa mundong nais na siyang talikuran. Malamig ang hangin sa loob, ngunit ramdam ni Don Alejandro ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Isang hawak na puno ng kalinga at hindi ng pagkukunyari. Nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata, ang unang aninong kanyang nakita ay ang maputla, ngunit payapang mukha ni Theodora. Nakasuot pa rin ang doktora ng kanyang puting gown, ang mga mata ay may bakas ng puyat, ngunit may ningning ng tagumpay. Ramdam ni Don Alejandro ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat pagsubok na magsalita ay tila may kasamang mga tinik, ngunit ang kanyang diwa ay kasing linaw ng kristal. Lolo, huwag po kayong pilit na bumangon. Ang mahinang awat ni Theodora. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na orasyon sa gitna ng katahimikan. Ligtas na po kayo. Tapos na ang operasyon. Isang mahinang pisil ang isinagot ng matanda. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga huling sandali sa ballroom. Ang ingay, ang kahihiyan, at ang mukha ng kanyang apo na si Javier habang nasa malaking screen. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa aneurysm. Ito ay dahil sa lason ng kataksilan na ipinatikim sa kanya ng sarili niyang dugo. Bumukas ang pinto ng ICU at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng luha habang papalapit sa kama ng biyenan. Alejandro! Salamat sa Diyos at gising ka na! Halos mamatay ako sa takot para sa iyo. Ang Theodora na ito, muntik ka na niyang mapahamak sa kanyang mga ginawa sa party. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Don Alejandro sa kanyang menugang babae. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang nakakasuyang dumi sa kanyang pandinig. Dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang kamay, senyales para patigilin ang anumang kasinungalingang balak pangsambititya ng matanda. Tumahimik ka, Imelda. Ang paos, ngunit may awtoridad na utos ni Don Alejandro. Ang bawat pantig ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ako bulag, at lalong hindi ako bingi. Pumasok din si Victoria. Hawak ang isang envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakalap nila ni Theodora. Walang takot siyang lumapit at inilapag ito sa ibabaw ng kumot ng matanda. Lolo, alam ko pong masakit, pero kailangan niyo itong malaman. Hindi lang po ang kumpanya ang ninanakawan nila. Ang buhay niyo mismo ang kanilang isinusugal. Naging saksi si Theodora sa unti-unting pagbabago ng aura sa loob ng silid. Ang pagod sa kanyang katawan ay tila naglaho nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Don Alejandro. Ang matanda, sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan, ay nagsimulang magdikta ng kanyang huling pasya. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang labi ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Imelda. Mula sa araw na ito, simula ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas sa tinde ng kanyang paninindigan. Binabawi ko ang lahat ng karapatan ni Javier sa pamilyang Altamirano. Wala siyang makukta kahit isang kusing mula sa aking mga ari-arian. At ikaw, Imelda, aalis ka sa mansyon. Tatanggalin ka sa Board of Directors. Hindi ko palalakihin ang aking mga apo sa ilalim ng isang aninong kasing dilim ng sayo. Napasigaw si Imelda, isang tunog ng desperasyon at galit na tila isang hayop na nasugatan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Ako ang nag-alaga sa kumpanyang ito. Ako ang nagligtas sa inyo. Ang iniligtas mo ay ang sarili mong luho, hindi ang pamilya. Ang huling sagot ni Don Alejandro bago tumingin sa mga security na nasa labas ng pinto. Sa isang iglap, dahan-dahang kinalagkad si Imelda palabas ng silid. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina sa pasilyo,
Tila isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa pagsikat ng araw. Theodora, anak! Ang gulong ng matanda, ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Patawarin mo kami. Patawarin mo ako. Dahil hinayaan kong maging ganito kalupit ang mundong kinag-isent mo. Ikaw ang tunay na Altamirano sa puso. Kahit wala kang taglay na aming apelido. Naramdaman ni Theodora ang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisingi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Sa wakas, ang katotohanang matagal niyang ipinaglaban ay naging kuta na nagpoprotekta sa kanya. Ang bawat hirap, bawat sampal, at bawat pangumutya ay tila nagkaroon ng kabuluhan sa harap ng pagkilalang ito. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang malalim na tanong ang nanatili sa isipan ni Theodora habang pinagmamasdan ang matandang dahan-dahang nagpapahinga. Ngayong wala na ang mga aninong nanggigipit sa kanya, handa na ba siyang talikuran ang lahat ng karangyaan ng Maynila para hanapin ang tunay na kapayapaan? At ano ang gagawin niya sa alok ni Don Alejandro na pamunuan ang buong ospital ngayong ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok para sa isang buhay na malayo sa ingay ng korporasyon? Hindi ko inakalang ang huling pagkakataon na malalanghap ko ang amoy mo ay sa gitna ng malansang amoy ng selda at malamig na semento, Javier. Ang lalaking pinangarap kong makasama sa harap ng altar, ngayon ay anino na lamang ng isang pagkakamaling, hindi ko na kailanman uulitin. Ang boses ni Theodora ay kasing lamig ng bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila sa loob ng silid-dalaw ng piitan. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Ang katahimikan sa paligid ay nababasag lamang ng malayo at paulit-ulit na tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga pintuang bakal sa pasilyo. Bawat tunog ay tila isang paalala ng kalayaang winakasan ni Javier para sa kanyang sarili. Sa kabilang panig, naroon si Javier. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Wala na ang bango ng kanyang tanyag na pabango. Suot niya ang kulay kahel na uniporme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Nang iangat niya ang kanyang tingin kay Theodora, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang maruming pisingi. Thea, please. I was just following my mom's orders. Hindi ko gustong saktan ka. I was desperate to save the company. Ang nangangatal na pakiusap ni Javier. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong bulong. Pagsabihan mo si Lolo, bawiin niya ang kaso. Thea, hindi ko kakayanin dito. You still love me, right? 7 taon, Thea. 7 taon nating binuo ang lahat. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sa loob ng kanyang dibdib, ang pait na dati ay tila nagbabagang apoy ay dahan-dahan ng nagiging abo. Tinitigan niya ang lalaking dati niyang itinuring na mundo, at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang kahit anong kurot. Ang bawat salita ni Javier ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Walang bigat, walang saysay. 7 taon nating binuo ang lahat, Javier. Ngunit sa loob lamang ng isang gabi, ay pinatunayan mo na wala akong halaga sa iyo. Ang tugon ni Theodora. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng dignidad. Huwag mong isisi sa iyong ina ang mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Ikaw ang humawak sa gamot ni Lolo. Ikaw ang pumirma sa marriage certificate, habang ako ay nagpapakapagod sa ospital. Ikaw ang pumili ng kapangyarihan kaysa sa atin. Ipinapatawad na kita, Javier, ang mahinang sabi ni Theodora. Ngunit huwag mong isipin na ang pagpapatawad na ito ay nangangahulugang babalik ako sa iyo o ililigtas kita mula sa iyong mga kasalanan. Pinapatawad kita para magkaroon ako ng puwang na mahalin muli ang aking sarili. Pinapatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit ko sa iyo sa aking pag-alis. Aalis ka? Ang gulat na tanong ni Javier, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa salamin. Saan ka pupunta? Thea, don't leave me like this. Tumayo si Theodora ng dahan-dahan. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya.
Tila ba, sa bawat hakbang niya ay unti-unti niyang rinurol ang alpombra ng kanilang nakaraan. Hindi na siya lumingon. Alam niya na ang bawat segundong itatagal niya sa silid na yon ay pagsasayang lamang ng oras para sa kanyang bagong simula. Ang Theodora na handang mamatay para sa iyo ay wala na, Javier. Ang natitira na lamang ay ang doktora na gagamot sa mga sugat na mas malalim pa sa mga iniwan mo. Ang huling hiling niya bago tumalikod. Narinig niya ang malakas na pagtawag ni Javier sa kanyang pangalan, ang tunog ng paghampas nito sa salamin, at ang mga hikbi ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ngunit ang boykan ng paligid ay tila naglaho na sa pandinig ni Theodora. Paglabas niya ng gusali ng piitan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ng malamig na ihip ng hangin. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang baga ay tila naging malaya mula sa bawat lason ng pamilya Altamirano. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang isang bagong plano. Isang buhay na malayo sa korporasyon, malayo sa mga dula-dulaan ng yaman at kapangyarihan. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa lungsod, may isang huling misyon pa siyang kailangang tuparin. Isang huling paalam sa tanging taong naging totoo sa kanya. Paano haharapin ni Theodora ang huling alok ni Don Alejandro? Handa na nga ba siyang talikuran ang lahat ng karangyaan nasa kanyang harapan para sa isang kinabukasang wala pang katiyakan? Nate, tapos na po ang mahabang gabi. Malaya na po ang anak nyo mula sa mga tanika lang, hindi ko naman dapat pinasa ng ganito katagal. Sa wakas, makakahinga na po ako nang hindi kinakapos sa gitna ng mga kasinungalingan. Ang boses ni Theodora ay tila isang banayad na ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. Nakaluhod siya sa harap ng dalawang payak na puntod ng kanyang mga magulang. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay tumatagos sa mga dahon ng malalaking puno ng nara, lumilikha ng mga sayaw ng liwanag at anino sa ibabaw ng damuhan. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na kanyang dala ay tila isang gamot na nagpapakalma sa kanyang pagod na kaluluwa. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng puntod. Ang kanyang mga daliri ay tila humahanap ng init mula sa mga alaala. Sa sandaling yon, naramdaman ni Theodora ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat bigat na dinala niya sa Maynila, ang bawat sampal, ang bawat pangumutya ni Doña Imelda at ang bawat kataksila ni Javier ay tila unti-unting tinatangay ng hangin. Pagbalik niya sa kanyang quarter sa ospital, ang katahimikan ng silid ay hindi na nakakabingi. Ito ay naging isang puwang para sa kanyang pagsisimula. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maleta. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling damit o alahas na ibinigay ng mga Altamirano noon. Iniwan niya ang lahat ng iyon sa loob ng cabinet. Tila ba mga lumang balat ng ahas na kailangan niyang iwanan para sa kanyang muling pagsilang. Bago siya tuluyang lumisan, pumunta siya sa silid ni Don Alejandro. Ang matanda ay nakaupo na sa kanyang silya sa tabi ng bintana. Tinititigan ang malawak na harden ng ospital. Nang makita niya si Theodora, isang malungkot ngunit punong-puno ng pag-unawang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Theodora, ang posisyon bilang hospital director ay nakahanda na para sa iyo. Ang kontrata ay kailangan na lamang ng iyong pirma, ang mahinang sabi ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Huwag mong iwan ang lahat ng ito dahil lamang sa pagkakamali ng aking mga anak. Kailangan ka ng ospital na ito. Lumapit si Theodora at dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Salamat po, Lolo Alejandro. Higit pa sa posisyon ang ibinigay niyo sa akin, ang tiwala at ang pagkakataong mailitas kayo. Ngunit kailangan ko po itong gawin. Ang puso ko po ay hindi na matatagpuan sa pagitan ng mga pader na ito. Kailangan ko pong bumalik sa kung saan ako nagsimula, tuon sa mga taong walang kakayahang kumuha ng mamahaling doktor. Naiyak ang matanda. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Theodora. Tila ba ito ang huling anchor ng kanyang pag-asa? Naiintindihan ko, anak. May sarili kang misyon na kailangang tuparin.
isang karangalan na nakilala kita. Isang huling pagmamano ang ibinigay ni Theodora kay Don Alejandro bago siya tumalikod. Ang bawat hakbang niya sa mahaba at makintab na pasilyo ng ospital ay tila isang pag-awit ng kalayaan. Nadaanan niya ang silid ni Javier na ngayon ay selyado na at ang opisina ni Imelda na kasalukuyang nililinis. Wala na siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na kapayapaan. Paglabas niya ng gate ng ospital, bit-bit ang kanyang nag-iisang maleta. Sinalubong siya ng ingay at gulo ng lungsod. Ngunit sa gitna ng usok at traffic, ang nakikita ni Theodora ay ang luntiang bukirin at ang asul na dagat ng kanyang probinsya. Sumakay siya sa bus, ang kanyang hininga ay naging malaya at malalim. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa mga dambuhalang gusali ng Maynila, dahan-dahang ipinikit ni Theodora ang kanyang mga mata. Ang bawat rebolusyon ng gulong ay tila pagbura sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisingi. Paano haharapin ni Theodora ang isang mundong matagal na niyang kinalimutan? Handa na nga ba ang kanyang mga kamay na manggamot sa gitna ng kahirapan, malayo sa mga modernong kagamitan ng lungsod? At sino ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kanyang paglalakbay? Isang aninong mula sa nakaraan na handang magbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Ang bawat hininga ng dagat ay tila humuhugas sa bawat alikabok ng lungsod na kumapit sa kaluluwa ni Theodora. Sa loob ng maliit na sasakyang pandagat na nagdadala sa kanya patungo sa liblib na isla ng San Jose, ang amoy ng alat at sariwang hangin ay tila isang gamot na unti-unting nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Wala nang ingay ng mga sasakyan, wala nang nakasisilaw na ilaw ng mga billboard, at wala nang mga matang mapanghusga. Tanging ang malawak na asul na karagatan at ang luntiang kabundukan ang kanyang kaharap, isang tanawing tila ipininta ng tadhana para sa kanyang muling pagsilang. Pagbaba niya sa dalampasigan, sinalubong siya ng mga niting, tila hindi nabahiran ng kahit anong pagkukunyari. Ang kanyang maliit na klinika ay isang payak na kubo na gawa sa kawayan at nipa, malayo sa maranyang pasilidad ng Altamirano Medical Center. Ngunit sa bawat piraso ng kagamitan na kanyang inilalabas, ang kanyang stethoscope, ang kanyang mga simpleng gamot, at ang kanyang lumang medical kit, ramdam ni Theodora ang isang uri ng kaganapan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa gitna ng yaman sa Maynila. Naramdaman ni Theodora ang panunuot ng init ng sikat ng araw sa kanyang balat, habang mainit ning inaayos ang kanyang mesa sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng mangga sa labas ng klinika. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat, tila ba sa bawat pag-aayos niya ay muling binubuo ang kanyang sariling pagkatao. Ang katahimikan ng paligid ay naging isang himig ng kapayapaan. Tila bawat hininga ng kalikasan ay sumasang-ayon sa kanyang naging desisyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga listahan, yumapit ang isang matandang babae na may kargang isang batang paslit. Namumutla ang bata at tila hapong-hapo ang bawat paghinga nito. "Doktora, pakiusap. Tulungan niyo po ang apo ko. Ilang araw na po siyang nilalagnat at hindi makahinga ng maayos." Ang pakiusap ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Narinig niya ang mabilis, ngunit unti-unting kumakalmang tibok ng puso ng bata sa gitna ng katahimikan ng isla. Ang tunog na iyon ay tila isang orasyon na nagpaalala sa kanya kung bakit siya naging doktor. Hindi ito para sa karangalan, hindi para sa pera, kundi para sa bawat buhay na nangangailangan ng kalinga. Habang binibigyan niya ng paunang lunas ang bata, naramdaman ni Theodora ang init ng pasasalamat mula sa matanda. Isang uri ng yaman na hinding-hindi matutumbasan ng anumang halaga ng ginto. "Salamat po, doktora. Napakabuti niyo pong tao." Ang bulong ng matanda habang dahan-dahang bumubuti ang pakiramdam ng bata. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Theodora. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay sapat na ang kanyang puting gown ay hindi kailangang maging simbolo ng kapangyarihan, kundi ng tunay na paglilingkod. Lumipas ang mga araw at ang klinika ni Theodora ay naging sentro ng pag-asa sa isla.
Ang mga tao ay lumalapit sa kanya hindi lamang para sa gamot, kundi para sa kanyang pakikinig at kalinga. Ang kanyang puso, na dati ay tila tuyong sapa, ay ngayon ay nag-uumapaw sa bagong kahulugan ng buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang payapang pamumuhay, isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dulo ng dagat, isang malaking bangka ang dahan-dahang dumaong sa dalampasigan. Ang bawat hakbang ng isang aninong bumaba mula sa bangka ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Theodora. Ang alinong iyon ay may dalang mga kahon na may tatak ng isang tanyag na medical foundation. Habang papalapit ito, nakita ni Theodora ang isang mukhang pamilyar mula sa kanyang nakaraan sa Maynila. Hindi si Javier, hindi si Imelda, kundi isang taong tila ipinadala ng tadhana para magdala ng bagong misyon sa kanyang buhay. Sino ang panuuhing ito na dinala ng dagat sa kanyang pampang? Ito ba ay isang huling mensahe mula sa mga Altamirano? O ang simula ng isang pag-ibig na hindi na kailangang magtago sa dilim? Hindi lahat ng sugat ay kailangang tahiin ng sinulid at karayom, Theodora. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay naghihilom sa pamamagitan lamang ng sapat na panahon at ng payapang simoy ng dagat. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa kanyang alaala, kundi sa isang taong kasalukuyang nakatayo sa harap ng kanyang maliit na klinika. Nang iangat ni Theodora ang kanyang tingin mula sa mga medical records na kanyang inaayos, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Si Victoria. Ngunit hindi na ito ang Victoria na nakasuot ng makikintab na alahas at may mata pobreng titig. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng payak na puting polo shirt at maong. Ang kanyang muka ay bahagyang namumula sa init ng araw, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng put. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay isang uri ng pagkagulat na may kasamang pagtanggap. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuang gawa sa kawayan. Ang bawat hakbang niya sa mabuhanging lupa ay tila isang paglalakad patungo sa huling kabanata ng kanyang nakaraan. Ang amoy ng alat mula sa pampang ay humahalo sa halimuyak ng mga halamang gamot na nakatanim sa paligid. Lumilika ng isang atmosfera ng kaganapan. Victoria? Ang mahinang sambit ni Theodora, ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapayapaan. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Si Don Alejandro, ang sagot ni Victoria, may kasamang maliit at tapat na ngiti. Sinabi niya sa akin na kung gusto ko raw makakita ng tunay na himala, kailangan kitang sundan dito. Thea, hindi ako naparito para abalahin ang katahimikan mo. Naparito ako para dalhin ang huling bahagi ng katarungang matagal nating ipinaglaban. Inilapag ni Victoria ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ni Theodora. Sa loob nito ay ang mga balita mula sa Maynila. Ang balitang hinding-hindi na makakabangon ang mga aninong ng gipit sa kanila. Si Javier ay opisyal ng nahatulan ng mahabang pagkabilanggo at si Doña Imelda, matapos ang sunod-sunod na kaso ng fraud at money laundering, ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan at ngayon ay naninirahan sa isang maliit at malayong pasilidad, malayo sa karangyaang kanyang sinamba. Ngunit ang pinakamahalagang laman ng folder ay ang sertipiko ng isang bagong foundation, ang Theodora Heart Foundation. Ito ay isang organisasyong itinatag ni Don Alejandro na nakatuon sa pagbibigay ng libreng operasyon sa puso para sa mga bata sa mga liblib na lalawigan. At ang pangalan ni Theodora ay nakatala bilang Chief Consultant at Life Member. Tia, gusto ni Don Alejandro na ikaw ang mamahala sa medical missions dito sa lalawigan. May mga barkong medical na tayong ipapadala at ikaw ang magiging boses ng mga taong ito. Pagpapatuloy ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Wala ng Altamirano Group na magdidikta sa iyo. Ikaw na ang may-ari ng sarili mong tadhana. Naramdaman ni Theodora ang init ng sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang balat. Tumingin siya sa malawak na asul na karagatan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, lumilika ng isang mapayapang tunog ng pagdating at pag-alis.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kumpirmasyon na sa wakas, siya ay ganap na ng malaya. Salamat, Victoria, ang mahinang tugon ni Theodora. Tatanggapin ko ang hamon, ngunit mananatili ako rito. Ang klinika na ito ang aking tahanan. Dito ko nahanap ang tunay na halaga ng aking sinumpaang tungkulin. Nagyakap ang dalawang babae. Isang yakap ng dalawang dating magkaaway na ngayon ay pinag-isa ng sakit at ng paghilom. Sa sandaling iyon, ang bawat anino ng kataksilan ay tuluyan ang naglaho sa ilalim ng nakasisilaw na liwanag ng katotohanan. Habang palubog na ang araw, naglakad si Theodora patungo sa dalampasigan. Ang langit ay napuno ng mga kulay ng kahel, lila at ginto. Isang makulay na pagtatapos para sa isang mahabang gabi ng pighati. Sa bawat paglubog ng kanyang mga paa sa basang buhangin, ramdam niya ang tibay ng lupang kanyang kinatatayuan. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Ang natitira na lamang ay ang doktora na may pusong napatatag ng bagyo at may mga kamay na nakahandang manggamot sa bagong bukas. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagsasakripisyo para sa iba, kundi isang kwento ng pagmamahal sa sarili at sa tunay na serbisyo. Sa dulo ng abot-tanaw, ang unang bituin ay nagsimulang kumislap. Isang munting liwanag na tila nagsasabing, "Tapos na ang giyera, Theodora, malaya ka na." Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na paglipat ng pahina sa isang makapal na aklat ng buhay. Ang maliit na kubong kawayan ni Theodora sa isla ng San Jose ay hindi na lamang isang payak na klinika. Ito ay isa na ngayong ganap na Theodora Community Hospital. Ngunit sa kabila ng paglaki ng gusali at pagdami ng mga modernong kagamitan, nanatili ang amoy ng dagat at ang init ng pagtanggap na siyang naging pundasyon ng lugar na ito. Nakatayo si Theodora sa beranda ng ospital. Tinititigan ang mga batang naglalaro sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin, at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng puyat o pait na dati ay naging anino ng kanyang pagkatao sa Maynila. Sa bawat tawa ng mga bata na umaabot sa kanyang pandinig, naramdaman niya ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang bawat tibok ng puso sa islang ito ay naging bahagi na ng kanyang sariling ritmo. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan niya ang isang liham mula kay Victoria. Balita rito na si Don Alejandro ay payapang yumao noong nakaraang buwan na may ngiti sa mga labi at panatag na kalooban. Iniwan ng matanda ang isang malaking bahagi ng kanyang personal na yaman para sa maintenance ng ospital ni Theodora. Tungkol naman kina Javier at Imelda, sila ay naging mga malalayong anino na lamang sa kanyang isipan. Mga taong naging bahagi ng kanyang paglago, ngunit wala ng kapangyarihang saktan ang kanyang kasalukuyan. Naramdaman ni Theodora ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang maalala ang tanong na madalas niyang itanong sa kanyang sarili noon. Napatawad ko na ba sila? Ngayon, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, alam na niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagtanggap muli sa mga taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagbitiw sa bigat ng galit upang ikaw mismo ay makakalad ng mabilis patungo sa iyong sariling pangarap. Kapayapaan ang kanyang natagpuan sa bawat paggamot sa mga mahihirap. Isang katahimikang mas mahalaga pa sa anumang korona ng tagumpay sa lungsod. Ang bawat hininga ni Theodora ay naging malaya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng lupang ito ay tila isang panata ng pag-asa. Natutunan niya na ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa marangyang apelido o sa kislap ng ginto, kundi sa katapatan ng iyong puso sa iyong sinumpaang tungkulin at sa kakayahang bumangon mula sa abo ng pagkakanulo ng may higit na pagmamahal sa kapwa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dulo ng abot-tanaw, nagkulay kahel at lila ang buong langit. Isang maringal na hudyat ng pagtatapos at ng muling pagsisimula. Ang bawat alon na humahalik sa pampang ay tila bumubulong ng isang huling mensahe. wala nang anino.
Wala nang tanikala. Ang natitira na lamang ay ang doktora ng isla, ang babaeng naging sulo sa dilim ng iba, at ang pusong sa wakas ay natagpuan ang sarili nitong tahanan sa gitna ng dalampasigan. Ang tibok ng bukas ay nagsisimula na, at ito ay puno ng musika ng kalayaan. Ang huling sinag ng araw sa isla ng San Jose ay hudyat ng isang bagong kabanata, kung saan ang bawat pintig ng puso ni Theodora ay hindi na idinidikta ng ibang tao, kundi ng sarili niyang kalayaan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga, nasamahan ako sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto. Habang isinusulat ko ang bahaging yon, kung saan natuklasan ni Theodora ang naggupit-gupit na wedding dress sa gitna ng kanyang kapaguran, mula sa pagliligtas ng buhay. Tila ba, nadurog din ang aking puso at naramdaman ko ang bawat patak ng kanyang luha. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta isang salaysay. Ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga tunay na sakripisyo ng maraming kababaihan na madalas ay nakakalimutan na ang sariling halaga dahil sa bigat ng utang na loob. Ang stethoscope ni Theodora ay nagsisilbing aral na ang pinakamahalagang tunog na dapat nating pakinggan ay hindi ang mapanirang boses ng mga taong nakapaligid sa atin, kundi ang sarili nating tibok na nagsasabing karapat-dapat tayong mabuhay ng may danggal at kapayapaan. Minsan, ang pinakamatalim na scalpel na kailangan natin ay ang tapang na putulin ang mga tanikalang nagtatali sa atin sa isang nakakalason na nakaraan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Theodora, pipiliin niyo rin ba ang katahimikan ng malayo at payak na buhay kaysa sa marangyang pamumuno sa isang tanyag na ospital? Habang naririnig niyo ang aking boses, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pagluluto, nag-aayos ng bahay, o baka naman ay nagpapahinga sa ilalim ng malamig na gabi. Sana ay naging maayos na kasama niyo ako sa inyong gawain. Huwag po ninyong kalimutang i-like at ibahagi ang ating kwento at sana ay mag-iwan kayo ng komento tungkol sa inyong sariling mga karanasan o saloobin. Dahil dito sa ating komunidad, palagi kayong may nakikinig na kaibigan. Nawai manatiling matatag ang inyong puso at palaging may pag-asa sa bawat bagong umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento, ang tibok ng katotohanan. Mula sa abo ng pagkakanulo. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.